Diyos, lumalapit kami sa iyong harapan. Patuloy na kinikilala ang aming kawalan. Maging ang pangunawa, O Diyos, ay sa iyo kami nakasalanan. Maging ang mga salita mo na aming tatanggapin sa umaga. O Diyos, ang katulungan na ikaw ay sa iyo nagagaling. You are the source of it all. Every revelation from your words, O God, ay sa iyo manggagaling. Sa umagang ito, aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, sakupin mo ang bawat isa sa amin. Captivate our minds, O God. Conquer the hearts of your people. At O Diyos, habang kami ay makikinig ng iyong mga salita, kayo tulutan mo, aming Diyos, na makakilos ang iyong banal na Espiritu sa aming siyalain. At makatanggap kami ng panibagong kapayagan mula sa iyo, mula sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Heavenly Father, to your Son, Jesus, and by the power of the Holy Spirit, give us the spirit of understanding, the spirit of knowledge, and the spirit of revelation. Samahan mo po kami, O Diyos, sa umagang ito. For apart from you, we are nothing. May your name be glorified. Yes, Lord. And lifted up and be blessed sa kalagitnaan ng iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise be the name of the Lord. Alam niyo po, the Lord Jesus rebukes and disciplines every person He loves. Alam po natin na ang sino man na minamahal ng Diyos ay Kanyang tinuturuan at higit sa lahat ay dinidisiplina niya. Yan po ang magiging isang mahalagang metrics o manifestation na minamahal tayo ng Diyos. That Jesus Christ is rebuking us, Jesus Christ is disciplining us kasi mahal niya ang bawat isa sa atin. But the rebukes and the disciplines na binibigay o ginagawa ng Diyos sa atin, madalas ay nagdudulot sa atin ng tinatawag nating pain and suffering. More often than not, we feel the pain, we feel the suffering. Subalit, ang nais tignan ng Diyos sa ating mga puso ay kung paano tayo o paano natin pinakikitunguhan ang pagdi-review at ang pagdidisiplina ng Diyos sa bawat isa sa atin. How do we react to this suffering determines whether we become bitter and vengeful or whether we take our place with Christ on the throne that governs all the works of God's hand. Lalo na po sa mga kapanahunan ito ay napakahalaga na kung saan ang kaparaanan ito ng Diyos ay kinakailangan na bawat isa sa atin ay makiisa. Maraming plano ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Subalit, madalas ay we miss the plan of God in our lives because we do not participate with the work of the Holy Spirit, particularly with the work of Jesus in our lives. Let us all open our Bible in Revelation chapter 3, verse 19 to 21. Buksan po natin ang Biblia in the book of Revelation, chapter 3, verses 19 to 21. At sinabi po ng ating Diyos dito, to those whom I love, I rebuke and discipline. Listen to what the Spirit is saying, brethren. It is Jesus who is talking right now.
pag binabasa po natin ang Bible, let us take the Bible as Jesus or the Holy Spirit is talking to us. Amen? Sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. So, be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. Napakarami pong revelation at mga bagay na itinuturo sa atin ang mga sinabi in the book of Revelation chapter 3 verses 19 to 21. Kung tayo po ay nagkaroon ng pakikipag-isa sa ating Diyos, ay tinanggap po natin ang kanyang dugo, tinanggap natin ang kanyang katawan, at tinanggap natin ang kanyang buhay na naipako doon sa krus. Because when we speak about love, love can be found more often than not. When we say love can be found, we're going to be rebuked and disciplined by the Lord Jesus Christ. Ang bawat isa ay tinuturuan ng Diyos, dinidisiplina tayo ng Diyos. We have been taught, madalas naririnig po natin noon, Christians are not supposed to suffer. Di ba? Yan ang ating lumang nagririnig. If we have faith, we will never suffer. Yan ang maling katuruan na ating naririnig. Because if you read the life of Jesus in the Bible, doon na lamang po makikita natin kung paano ang naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. He lived a life full of pain. He lived a life full of suffering. At makikita din po natin ang sinasabi in Hebrews chapter 11, verse 37 to 39. Okay, in Hebrews chapter 11, verse 37 to 39. Ang sabi niya doon, they were stoned, they were sawed into two. Sila ay hinati sa dalawa. They were put to death by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. Destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, and in caves and holes in the ground. These were all tormented for their faith, yet none of them received what had been promised. Ito pong sinasabi in Hebrews chapter 11, verses 37 to 39, ay ang mga Kristiyano na kung saan dumanas ng napakatinding pagsubok, napakatinding pain, napakatinding suffering sa kanilang mga buhay. Subalit, since the above believers suffered and yet were commended for their faith, sila po ay binigyang pugay sa kanilang pananampalataya, makikita natin na ang pagtuturo at ang disiplina, rebuking is a must for every believer. At isa po ito sa meat and honey ng kaharian ng ating Diyos. It's discipline and rebuking. God always chases, severely. Severely, ang sabi niya, and thoroughly every son He receives. Kaya nga maikukumpara po natin ito sa isang ama o sa isang magulang na kung saan dahil alam niya na ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang mga anak, He will severely, and thoroughly chasten His children. Ganito ang kaparaanan na ginagawa ng Diyos. Kaya nga, ang pagdidisiplina is tantamount to love.
Kung hindi ka dinidisiplina, ibig sabihin ay hindi ka mahal. Amen? That is the revelation from this one. We enter the kingdom of God through much tribulation. Papasok tayo sa kaharian ng Diyos, but we have to go through much tribulations. Tayo ay dinidisiplina ng Diyos. The Lord chastened us because of His great love for us. He loves us at ayaw niya tayo. He doesn't like us to be under the condemnation when He judges the world. Ayaw niya na tayo ay mapaisailalim sa condemnation kapag dumating na ang panahon na hahatulan niya ang mundong ito. Nawa ay malinaw po ang bawat mga pahayag na ating naririnig. That's why the household of God, every church in this generation is being rebuked, is being chastened, and is being disciplined in the present hour. Tayo ngayon ay tinuturuan ng Diyos. Kaya nga, ang mga mensahe ng Diyos na ating naririnig every Sunday ay kaparaanan ng Diyos ng pagtuturo niya sa atin. May the Lord give us the power to be able to understand what the Spirit of saying at this hour. Maintindihan natin na sa mga kapanahonan ito, ang ating panahon o ang plano ng Diyos, ang ginagawa niya sa bawat isa sa atin ay pagtuturo at pagdidisiplina. And the word will be dealt with as soon as the saints have been purged of their spots and wrinkles. God is purging us of our spots and wrinkles. At pag sinabi po na purging, maraming inaalis ang Diyos sa atin. Pinakikitunguhan tayo ng Diyos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na karumihan. Every spots and wrinkles. And I am talking about spiritual spots and wrinkles. Or not talking about physical wrinkles. Amen? I'm talking about spiritual spots, spiritual wrinkles. Dahil nakikita pa ito ng Diyos. Kaya nga, nakikitungo siya ngayon sa mga churches. Nakikitungo siya sa bawat buhay ng mga Kristiyano. Nakikitungo siya sa bawat tahanan. At sa sandali na ang bawat saints, ang bawat mga Kristiyano ay napigana ng mga kadiliman ito, spots and wrinkles na ito, doon pa lamang na kung saan ay ibubuhos ng Diyos at isa sa katuparan na niya ang kanyang matagal ng plano para sa mundong ito. That's why it is undeniably true, brethren, na bawat Kristiyano shall be under the rebuke and discipline of God. Napakahalaga na kailangan matutunan natin how to react correctly to suffering. Alam ng Diyos na merong reaction, but He wants us to see, He wants us to know that we are to react correctly to every pain, to every suffering, bawat pagdidisiplina na gagawin niya sa atin. We need to react correctly. Amen? Madalas pag sinabi natin reaction, it's more on the negative side. We react negatively. But the Lord says we learn how to react correctly to every discipline, to every chastening na ginagawa niya sa ating mga buhay sa kapanahunan ito. At ang sabi niya, dalawang paraan ang ginagawa ng Diyos na tayo ay turuan. It's either we are denied something we want desperately. Your ambitions, your dreams, may mga bagay tayong gusto sa ating puso that only you and the Lord knows. But there are times, years maybe, not only months, but years, it will take years. Hindi mo na yan ibibigay ng Diyos. You are being denied with something you want desperately. Marami po sa atin ang nakakaranas ng mga bagay na ito.
We want, somehow, ayaw nating humaharap sa mga pasanin, ayaw nating humarap sa mga problema, but you know, salvation is death. Salvation is death. The moment we accepted the Lord Jesus Christ, we are accepting death spiritually. Now, when I say death spiritually, na maraming papatayin ang Diyos sa ating pagkatao. Marami siyang bubunutin. Marami siyang aalisin. Or else, we are required to continue in a situation which we detest. Kaya nga, mga bagay o sitwasyon, ang isang gusto-gusto mong mangyari, pinapanalangin mo, pero matagal mo nang pinapanalangin na hindi pa ibinibigay. It is being denied. Na para bagang sumusuko ka lang sa Diyos, na nagkakaroon ka ng kaisipan, na para bang, Panginoon, are you listening to me? This is one way that God is teaching us to be patient. That God is teaching us to wait upon Him. At ang isa sa pinakamahirap na pwedeng gawin ng bawat isa sa atin is to wait upon God. Mahirap maghintay sa Diyos. Subalit isa ito sa pagtuturo na ginagawa ng Diyos sa atin. You know, nung nabuhay ang ating Panginoon Kristo, lagi siyang nakatune in sa Diyos Ama. Hindi siya kumikilos ng ayon lamang sa gusto niya. Kapag may naisip siya, hindi niya ginagawa. Lagi niya itong isinasangguni sa Diyos. Lord, am I going to do this? Will I go? Bagamat nakikita natin ang ministry ng ating Panginoon Kristo, ang pinakadakilang ministry sa lahat ng ministry, but He waited upon the Father. Naghintay siya sa Diyos. Dahil ang isang obedient Christian, lahat ng hinihiling natin sa Diyos, kailangan nating maghintay. Sometimes God will deny it. Pero ano ang puso mo sa Diyos? Sitwasyon na ayaw mo sa ngayon, hindi ka umaalis sa sitwasyon na yan. Hindi ka naalis sa sitwasyon na yan. That is the imprisonment of the Lord. Kaya nga, anong naging fuel, driving force ni Apostle Paul nung isinusulat niya ang mga epistles nito? Madalas ng kanyang buhay, lalo na in the book of Philippians, he was inside the prison, the physical prison. Pero kung titignan mo ang book of Philippians, he is full of thanksgiving, he is full of rejoicing, he is full of joy in the Lord, dahil ang sitwasyon na kung saan ang kinalalagyan ni Paul, hindi yun ang pundasyon ng kanyang kagalakan. Because the source of joy of Paul is deeply rooted in the life of Jesus Christ. Malalim na nakalagay pundasyon ang kagalakan ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo. And we must never take matters into our own hands. Na ikaw ang gagawa ng kaparaanan upang makaalis ka sa pain o sa suffering na pinaglalagyan sa iyo ng Diyos. Sa disiplina kung saan ka nilalagay ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, we react correctly. That's why we're always to give thanks to God. And we're always to pray that God will give us the desire of our hearts. Kahit nasasaktan ka, kahit in pain ka, you are always to give thanks to God. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. No? Tayo ay patuloy na nananalangin, Panginoon, the desire of my heart is for me to be able to learn patience. Is for me to be able to learn na maghintay sa iyo that I will wait upon you. We must set joy before us, brethren. Alam niyo po, kung ilalagak lamang natin sa mundong ito ang ating kagalakan, makikinig ka na saan na ba yung lindol? O nasa Sambales na po yung lindol. No, naglalakad na po siya. Kahapon po ay lumindol sa Sambales din. No, naglalakad ang lindol. Diyan ka, matatakot ka na. Lalo na, ang pagsumikapan mo, ang bigyan mo ng tuon to chase Jesus. Anong gagawin mo dito?
ating paligid. Ano ang nakikita ng ating mga mata? Let us set the joy of the Lord before us. Thanking Him, praising Him, that we continue to pray, we continue to call upon the name of the Lord. It is only, we can only win the battle, sabi nga ng awitin kanina, gamit ang ating mga tuhod. And when we say gamit ang mga tuhod, hindi po itong ibabangga natin. Tayo po ay lulod sa Diyos. Tayo po ay tatawid sa Diyos. Subukan po natin na lumuhod sa Diyos. I'm not saying na kami po ay nagdidictate kung anong gagawin natin. But in this hour, for such a time as this, spiritually, physically, and literally, ang nais ng Diyos ay lumuhod tayo gamit ang ating mga tuhod at tumangis at umiyak sa Kanya. Huwag natin gagamitin ang ating mga bibig sa mga walang kabuluhang kaya. Huwag natin gamitin ang ating mga bibig sa kung anuman ang puwersa ng kaaway sa mga panahon ito. Do not be influenced. Do not be enticed by the word of the enemy. Huwag mong hayaan na pumasok ang bahid ng galit sa puso mo, ranting sa puso mo, complaining sa puso mo. Ask the Lord to fill you with His joy. Ask the Lord to fill you with the spirit of rejoicing, that you will continue to rejoice. Rejoice kahit ano pa ang nangyayari sa iyong paligid. We need to walk in this kind of spirit in this generation. Otherwise, you will be tempted by the spirit of the enemy. Napakadali na, sandali lang, pwede kang mapuno ng spirito ng kaaway. That's why we have to guard ourselves. Bantayan mo ang sarili mo. Bantayan mo ang isipan mo. Sabihin mo sa Diyos, Lord, sanctify this mind. Conquer this heart. They belong to you. I offer my life to you. Yan ang lagi nating sambitin. Huwag mong hayaan that you will be touched by the enemy. And anyway, sabihin mo, Lord, help me not to be touched by the enemy. Yun ang naging panalangin natin. Huwag nating sayangin ang mga naririnig natin, mga kapatid, na mapapawalang kabuluhan lamang ang lahat. Let us fear the Lord and obey His word. Sabi na, let him who walk in the dark, who has no light, trust in the name of the Lord and rely on His God. We are now walking in the dark, but you are the light. We are now walking in the darkest of this world, but you are the light because you have the light of Jesus. Nataglay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Walk in the light of your Christ. Ang sinasabi ng Diyos. And He will never blame other people. O maging mapaghiganti tayo. Or to become spiteful towards them. Often it is people who are causing us pain and discomfort. Sila ang nagkukos ng pain and discomfort sa atin. But we are not to attack them or even harbor anger against them. Anong sabi ng Diyos? You have to react correctly. We are to go to the Lord for relief. Sa Diyos ulit, tatakbo tayo sa Diyos. Let us run to the Lord because these people are doing us a favor. Di ba? Because they are pressing us unto Christ. Kung wala po bang pagdidisiplina, walang rebuking, walang chastening, mas magkakaroon ka ba ng isang malapit na relasyon sa Diyos? Amen? They're pressing us unto Christ. So why should we harbor resentment against them? So tayo ay nilalapit sa Diyos, pero nasa sayo yan. Ikaw pa rin ang nakakaalam niyan. Kung mas pinipili ng marami ngayon na sila ay mapuno ng galit, mapuno ng tampo. No, wala pong tampo-tampo sa mga Kristiyano. Wala pong madaling ma-offend. No, ito ang karamihang sakit ng maraming Kristiyano ngayon. Tampo. No? Sinit lang naman ng message ko.
dapat pala, importante yan. Hindi wag mong minessage, kinausap mo siya. Kaya nga, kung sinin lang, di wag mo nang ulitin. At baka kung sinin lang ulit, magtatampo ka na. No? Hinayaan mo nang gumalaw ang kaaway, ay sinin lang. Hindi mo ba? At kung minsan, maraming mga Kristyano nagsasabi, hanggang ngayon, ganito pa rin ang nangyayari sa akin. Because of the lack of discipline. The lack of Christian discipline. It became a negative, a not so good habit already. Tapos ang sisisihin natin, ang Diyos. Kung minsan hindi dahil sa chastening, hindi dahil sa pagdidisiplina ng Diyos, kundi karamihan din ng ating mga pinagdadaanan sa ngayon dahil na rin sa katigasan ng ating mga ulo. Tigas ng ating ulo. Hindi mo na kailangan mag-duck and cover kasi yung ulo mo matigas na pag lumindon. Kung minsan, sabi ko, ang katigasan ng ulo ng mga Kristyano, hindi na nila kailangan mag-duck and cover. Kasi napakatigas na kung bumagsak, magbabounce back pa ang mga panghuhulog sa katigasan ng kanilang ulo. Although, analogy lamang po ito, pero kung minsan, napakatigas talaga ng ulo ng laraming mga Kristyano sa kapanahunan ito. That's why, kapag nakikita ito ng Diyos, dito papasok ang kanyang pagdidisiplina. Kaya nga, kung minsan, wala na tayo doon sa sitwasyon na kung saan ay nagtatampo ka sa Diyos. Magtatampo ka sa Diyos. Lord, bakit naman? Hindi mo ba naiisip ang ginawa ng Diyos in the cross of Calvary? Magtatampo ka sa Diyos? Ang mga pinasan niya, ang mga sugat, ang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, are you still doubting the love of God for you? Let's give the highest reverence to the Lord. Para tayong mga spoiled children, na kapag hindi naibigay ang gusto, nagtatantrums, hindi makausap, nagtatampo, at kahit hindi pa umaayon ang mga bagay na nangyayari sa atin, at hindi pa ibinibigay ng Diyos yan, you will not be shaken by this. Yes, pagkakasunod ang lindol, there is physical shaking, but brethren, do not be shaken by your situation right now. We'll only be shaken by the fear of the Lord. We'll only be shaken by the greatness of God. And the life of Christ, na kung saan palaging nagtatagumpay. Yan ang magpapashake sa atin. At kahit yaligin tayo ng iba't ibang sitwasyon, at kahit may mga pagyayanig na nangyayari, alam natin, we are so sure with our salvation before the Lord. This is a rhetorical question, brother. Are you sure with your salvation in the Lord? You may not answer them. Kayo lamang nakakaalam yan sa Diyos. At ito ang pinapagawa ng Diyos sa atin, na bawat araw, moment by moment, we have to be ensured of our salvation to the Lord. At kahit anuman ang mangyari, hindi takot ang lalabas sa ating mga puso. Hindi tayo makakadama ng takot. It is God's love that is withholding us from the desires of our heart, but it is only for a season. You know, the bottom line of our love for the Lord is obedience. Kasi ang pagkakasala sa karya ng Diyos ay disobedience. Kaya nga ang hinihingi niya sa atin ay for us to obey. That's why we need to permit the Lord to train us in righteousness and holiness. No, magpaturo tayo, training, kumbaga. At darating ang panahon, if you are under the training in righteousness and holiness of God, the hour will come that we will experience endless joy at God's right hand. Yes.
Ang joy ko, hindi ito yung happy ka dahil may nangyayari. Ang joy ko, kahit may nangyayaring hindi maganda, nagagalak ang puso mo. Amen? Ang puso mo ay kahit ano ang sitwasyon mo, hindi ka nagkakaroon ng bitterness. Kahit sa tingin mo walang pag-asa sa bawat araw, ang puso mo alam mo na mayroong pag-asa. That's why God said, you delight yourself in me, especially during a time of trial, and I will give you in due time the desires of your heart. We need to delight. Alam niyo po, sa ibang bansa, matindi ang persecution. Hindi pa nga natin nararanasan dito yan sa Pilipinas. Wala pa naman akong narinig dito sa Pilipinas na siya ay nangangaral sa mga kalsada, nagbabahagi ng salita ng Diyos, at siya'y binato. O siya'y tinadyakan. O kung ano ang ginawa sa kanya, wala pa sa Pilipinas. Subalit marami sa atin ang takot kumakbang. Ang takot, ibahagi ang Diyos. Natatakot tayo. O malamang baka nahihiya tayo. Kasi kapag nalaman nila na tayo mga Kristiyano, baka i-persecute tayo. God knows the details of our lives. He knows what is in our hearts. Alam niya kung anong tumatakbo sa isipan natin. Alam niya kung ano ang nasa ating mga puso. Dahil ang Diyos ay lagi at lagi, He is pleased to give us the joy. God has the power to bring us to joy. God will bring us into perfect joy if you will submit to His will. Kung tayo ay magpapasailalim sa Kanyang kalooban. If you are doing rebuke and discipline in the present hour, it is so, you will be conformed to the image of Christ. Kaya kung ikaw ay nire-rebuke ng Diyos, dinidisiplina ng Diyos sa mga panahon ito, dahil ikaw ay unti-unti na ipinoporma ng Diyos sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo, into the image of Christ. And this is one of the many privileges na meron ang mga Kristiyano sa kapanahonan ito. At tayo ay dinadala ng ating Panginoon Jesucristo in the untroubled rest in the center of God's person and will. Untroubled rest na hindi naapektuhan ng kahit ano pa man. Kahit may bumagsak na sa harapan mo, hindi ka nakakadamahan ng takot. Ang sabi niya, ulitin natin in Revelation chapter 3 verse 20, here I am, my daughter. Here I am, my son. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. The rebuke and discipline of the Lord is knocking on the door of your personality. Right now. Yes, right now, brethren. It is knocking on the door of your personality. The Lord is seeking to enter your life. Ang Diyos ay nagsusumamo na pumasok sa iyong buhay sa mas malaking kaparaanan ever than before. Nais niya, kumakatok siya. At sino man, if anyone hears my voice, sabi niya, and opens the door, at ang sino man na pag binuksan ang kanyang puso, Lord, discipline me. Lord, rebuke me. Lord, chasten me. Lord, teach me righteousness and holiness. Papasok ang Diyos. At paano po tayo tumatayo sa pagkatok ng Diyos sa ating mga buhay? Paano natin sinasabi sa Diyos na Panginoon, I am opening my life. The door of my personality is being surrendered to you. Na kailanman hindi ka tumitingin sa kung sino man ang iyong sisisihin, kahit ano man ang nangyayari sa iyong buhay, kahit ano man ang may pinapanalangin mo sa Kanya, na hanggang ngayon, hindi niya binibigay, hindi ka nag-return, kundi you continue to walk with God, you continue to follow God. Dahil
ating dakilang pag-asa. Walang magagawa ang tao. Tanging ang Diyos ang muog ng ating pundasyon, the Rock of all ages, and His name is Jesus. Siya lamang ang pwede nating takbuhan. Kaya nga sinasabi niya, pinapapasok mo ba ako sa iyong buhay? Yes, when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we only receive Him as our Savior, but not our Lord. That's why ang sabi niya, my daughter, my son, here I am. I stand at the door and knock. Kapag narinig mo ang boses ko, will you open the door? And I will come and eat with you and you with me. You are to go immediately to prayer and seek the face of the Lord. Nagawa mo na ito, maaaring nagawa mo na ito 1,000 times, it does not matter. What you are sowing now, you are going to reap for eternity. Kung ano ang itinatainin mo sa mga panahon ito, ito ay aanihin mo pagdating ng panahon. So do not take the way of pleasure now. The pleasure will come later if you continue with your discipleship in Jesus. Temporary lang ang mga bagay na nandirito sa mundong ito. Kung kailan nahihirapan kang manalangin, pray! Kung kailan parang nawawalan ka ng pag-asa na manalangin, pray! Lumuhod ka at manalangin ka sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Jesus, I will take it one day at a time. Lord, I will take it one day at a time. What matters most, I am opening the door of my personality before you. Come rebuke me. Come discipline me. Turuan mo ako, Panginoon. It should be the heart na meron tayo sa bawat araw. Hindi lamang noon, kundi mas higit ngayon. Hindi nagbabago. Dahil ang salita ng Diyos, the same, yesterday, today, and forever. Ang kaparaanan ng Diyos, ang mga pagtuturo niya, ang mga kapahayagan niya, it is the same, yesterday, today, and in the days to come. At kapag binuksan mo ang puso mo, He will come. Because the Lord Jesus Christ is being nourished by our worship and obedience. The life of Jesus Christ, when you start to open the door of your personality, He is being nourished by your worship and obedience. Lumalawak, lumalaki ang buhay ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagsamba, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. And we are being nourished by His love. By His life. No, lumalaki ang buhay ng Diyos. Hindi sa mga, actually not even what we do, na tumatayo dito, no. Secondary lamang mga ito. Ang nais ng Diyos, obedience. Ang nais ng Diyos, ano man ang kalagayan natin, we are worshiping Him. Puno ng kagalakan ng ating puso. We are so excited to worship Him. To thank Him, no matter what. This is how we are supposed to react to the suffering na darating sa kapanahunan ito. Tayo ay umupo. We are to sit peacefully at the table with Him and commune with Him. Ang sabi niya, peacefully. As we do, He will continue to feed us with His body and blood. Tayo ay patuloy niyang pupunuin ng Kanyang buhay. We receive the strength and wisdom. We need to respond peacefully. Kaya nga pati ang ating pag-respond, ang ating pag-react, we receive the strength and wisdom from the Lord. Kaya hindi po tayo nagdidesisyon agad-agad. We ask the strength of the Lord. We ask the wisdom from the Lord. And, you know, we continue to pray. We continue to ask the Lord na kung saan doon mo masigit na maranasan ang pag-ibig sa mga tao causing this pain. No? Saan ka po makakakita na ang ating Panginoon sa Kristo
He was rejected. Sa tingin ko po, kapag binabasa ko yung kanyang bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, lahat ng mga sinabi ng mga taong nag-minister siya, pinagaling niya, ay higit pa sa pagmumura na naririnig natin sa panahon ito. Una na niyang naranasan. Subalit, ano ang pahayag? Anong sinabi ng ating Panginoong Father? Forgive them. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Let those be our words whenever we are being pained by people. Whenever we feel we are being rejected and detested by people. Lagi ang sabihin natin, Father, forgive me. Because we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities of this world. Ang kaaway ang gumagawa ng kaparaanan at ginagamit niya ang mga tao. Bagamat madaling sabihin, pero in that situation, mahirap kung minsan. We need the strength of God. We need the wisdom of God. No one can take your peace from you. Mga kapatid, walang pwedeng kumuha ng kapayapaan ng Diyos sa iyo unless you allow these people to get it from you. Overthinking, nanakawin ang kapayapaan mo. Advanced thinking, nanakawin ang kapayapaan mo. Thinking of what tomorrow will come, nanakawin ang kapayapaan mo. Because you are allowing it. Do not allow. You just allow the peace of God, which passes all understanding, to fill your heart and your mind. We can choose to blame people, brethren, for your pain and frustration. Or you can permit the Spirit of the Lord, the peace of the Lord, to fill you sa mga ganitong sitwasyon. Alam nyo, nung sinabi ni Joshua, na "But for me and my household, we will serve the Lord." Marami pong pwedeng sabihin ang sinasabing serve the Lord. Napakalawak po. Pag sinabi natin paglilingkod sa Diyos, ito ay pagsunod sa Diyos. Ito ay paggawa ng mga bagay na nais niya na gawin natin sa ating mga buhay. There is nothing that Satan or people can do to us that will not work for our good. Dapat sinasabi mo yan. Nothing can affect me. Kung minsan ikanta mo yan. There is nothing, no, that Satan or people can do to us that will not work for our good. Kasi ang sabi sa Romans, kaya na, kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi tayo merong sasabihin, all things will work together for good to them that love God and who are called according to His purpose. Dahil there is nothing that Satan or people can do to us that will not work for our good. Amen? If we bring each situation to the Lord, kung lahat ng yan ay dadalhin natin sa Diyos, the result of this one, you will always remain true. It always remains true that everything the wicked do to harm the righteous turns out for the good of the righteous. Na lahat, anuman ang ginagawa, that everything, ulitin ko po, it always remains true that everything the wicked do to harm the righteous turns out for the good of the righteous. So bakit ka magre-retaliate? Bakit ka magagalit? Magagalak ka ng patuloy. Because it is God who ensures us that no weapon formed against us will prosper. Sinabi ulit yan in the book of Isaiah. There is no weapon formed against you. Kapag ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok na ito, sufferings na ito, pains na ito, walang anuman na nabuo na weapon na maaring ma-accomplish anything except good for that sake. Kung ito'y makabubuti para sa individual na Kristiyan na yan, then the Lord will allow. But nothing, no anything, no form, and no weapon formed against us that will prosper. Amen? Amen? Because all of us who are following the Lord need to understand truly that Christ is in control sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Everything.
walang nangyayaring aksidente. Lalo na magsimula nung ikaw ay maging isang tunay na mananampalataya na pinalaga ang buhay kay Kristo, walang anumang aksidente na nagaganap sa ating mga buhay. We are always to keep permitting Jesus to enter our thoughts. Ang Diyos ang painututan natin pumasok sa ating isipan. Our words and our actions. Ang Diyos ang painututan natin. We are always to be dining with Him in His body and blood. In many instances, Christ does not set a table before us in the presence of our friends. Hindi naman yun ang sinabi niya no, sa Psalm 23 verse 5. Pero ang sinabi niya, you set a table before me in the presence of my enemies. Dahil taglay natin ang kumpiyansa ng ating Panginoong Kristo that we can overcome. We will overcome because of the life of Jesus. At sa mga pagkakataon ito, always be aware that we do not fret whatever is happening. When we see danger approaching, we do not fret. We do not struggle against the darkness, but we invite the Lord Jesus Christ continuously into our personality ng mas malawak pa, sa isang mas malawak pa na kaparaanan kaysa katulad ng dati. In verse 19, ulitin ko po in the 3rd chapter of the book of Revelation, it speaks of the Lord rebuking and disciplining those He loves. Kaya pinabalikan ko lamang po in Revelation chapter 3 verse 19. Ito po ay tumutukoy sa pag-rebuke at pagdidisiplina ng Diyos sa kanila na Kanyang minamahal. And we want to be those people God is referring to in Revelation chapter 3 verse 19. Amen? And we say amen to that. Amen. And verse 20 tells us that rebuking and disciplining are like knocking on the door of our personality. Kumakatok ang Diyos sa ating personality. So we will let the Lord into our life that He may die with us. Papapasukin natin ang Diyos nang walang pag-aalinlangan. And then in verse 21, He said, if we overcome as He overcame, that is, if we do not become bitter and vengeful because of the pain we are suffering, pero we are permitting, but instead we permit Christ to enter us and have fellowship with us. We will be given the right to sit with Him on His throne, just as He, our Lord Jesus Christ, sits with His Father on the Father's throne. Imagine the reward. Pero iba pong message ito, ano? Pero pinapakita na po ng Diyos kung ano ang magiging reward. We will be sitting, no, katabi ng ating Panginoong Kristo. Amen. I cannot imagine how wonderful, how yung glory na nakikita natin sa sitwasyon ito. You know, to sit with Jesus Christ on His throne, maybe the greatest promise in the Bible. Ito ang pinakadakilang pangako ng ating Diyos. Subalit, it is only being offered to the victorious saint. Ito ay Kanya lamang sinasabi at ipinapangako. Hindi niya ito ay pinapangako sa lahat. Ito ay ipinapangako lamang niya. It is only being offered to the victorious saint, to the obedient believer, na siya sa bawat araw ay namamatay sa kanyang kasalanan. Sa mga bagay na hanggang ngayon ay nasa sa Kanya, ipinapasakop niya sa Diyos. And Revelation chapter 3:20 about Jesus knocking on the door of our hearts has been preached to multitudes. No? Na-preach na po ito ng ilang beses, subalit iba ang pagkakaunawa in the past, no? O hanggang ngayon ng maraming mga believers. Pero ang sinasabi ng Diyos in Revelation chapter 3 verse 20, we have to take the personality of Jesus Christ, no? Para ibigay niya, at ito ay ibinibigay niya lamang sa kanila na nabuhay
na kung saan nagtatagumpay kasama ang ating Panginoong Jesucristo. That's why God said, we must love righteousness and hate wickedness. Paulit-ulit po niyang sinabi yan. In fact, sinabi niya in Psalms 45 verse 7 at in Hebrews chapter 1 verse 9, sinabi niya ulit that we need to love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. And as we pursue righteousness and detest wickedness, Jesus is filling us with the anointing of the oil of joy. Tayo pinupuno niya ng kanyang kagalakan. Pinupuno niya ng kanyang buhay. That's why, sa mga panahon ito, nais sabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin. He overcame. He emerged in perfect victory. At lahat ngayon ng kapangyarihan ng taglay in heaven and on the earth, taglay ng ating Panginoon sa Kristo. At habang ang Diyos, ang ating Panginoon ay nakaupo kasama ng ating Diyos Ama, He is looking at us right now. Dahil naniniwala siya. The moment you open your heart, while He is knocking at isinuko mo ang lahat sa Diyos, alam niya na kung ito'y nagawa niya, magagawa niya natin. Because He has given us His strength and His power. Genuine Christians in the days to come will be assaulted, will be imprisoned, will experience perversity. Lahat ng gusto nila halos, what they deserve fervently will be withheld from them. They will be forced to continue in situations they detest. Maaring we will suffer torture or martyrdom. Marami ng mga Kristiyanong nakaranas yan right before our eyes. How long will we suffer? Hanggang kailan tayo didisiplinay ng Diyos? Pwedeng sandali lang? Maybe many years? Until God is satisfied that we are worthy and competent to the work with Christ. Kapag nakita na ng Diyos that we are worthy and competent to the work with Christ. Kaya ang sabi ng Diyos, we must overcome the lies of the enemy, the words of the enemy. Kabi-kabilaan po ang ginagawa ng kaaway sa mga panahon nito. We must overcome. This is not the place for the weak, for the coward, for those who wallow in self-pity. Ang ganitong panawagan ng Diyos is for the individual who does not look to his shortcomings but keep his eyes fastened in the Lord. Nakatingin siya sa Diyos. Hindi siya nagrereklamo. He does not complain when the years go by and his desires are not granted to him. Ang patuloy niyang sinasabi, the Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. He is not complaining. He keeps thanking the Lord. He keeps worshiping the Lord. He does not grumble when he is treated unjustly. Then he indeed will be treated unjustly. Ang sino man na sumusunod sa Diyos, genuine na sumusunod sa Diyos, dadaanan natin that he will be treated unjustly. For this is one of the principal sufferings of Christ. God knows. Alam ng Diyos ang puso mo. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. But you will not grumble. You will look up and continue to say to the Lord, I don't want you to knock forever, my Lord. I will keep my heart open. Come, Lord Jesus. Die with me, and I will die with you. I will keep this heart. I will keep my personality open until, Panginoon, you will be satisfied in this life. Brethren, the words of the Lord, kuminsan, there are times we do not understand, but we pray
that the Lord will give you the spirit of understanding. This is not the time na tayo nakikipaglaro sa ating relasyon sa Diyos. This is Christian discipleship. And I'm telling you, Christian discipleship is a rugged training. And why not? Because we're speaking of governing the works of God at hand. At kung ano ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon bilang isang mananampalataya, doon magsisimula ang Diyos. How will God call us kung tayo ay personality natin pabago-bago? Ang buhay natin sa Diyos, sa halip na progressive, pababa ng pababa. Na ang mga ginagawa natin, wala na ang dating pag-ibig. Wala na ang unang pag-ibig. Na maging sa pagdalo natin sa gawain ng Diyos, we do not take it seriously. Maging ang pakikinig ng salita ng Diyos, we do not even ask the Lord. Kanina kumatok na siya. Are you ready to receive my revelation to you? Ang mga mensahe ng Diyos every Sunday is not just a general na mensahe, but God is talking to us sa ating personalidad, sa bawat pagkatao na meron tayo. That's why we keep this heart open before the Lord. That's why it is now our turn. We will be tested. At alam ko, maalala niyo ito sa darating na panahon. We pray. Now it is our time. We will be tested in every conceivable manner. The power of darkness will bounce us up and down like a rubber ball. Will we quit? You don't have to answer me. Will we give up and return to the life of the flesh? Babalik ka ba sa gawa ng laman? Iniligtas ka na ng Diyos? Or will we keep going? Keep going day after weary day until the Lord says, my son, my daughter, it's enough. I have found you faithful and good. Tayo mong lahat ngayon ay tumayo at manalangin sa ating Diyos. Let us bow down and continue to talk to the Lord right now. Hallelujah. Dalangin ko sa umagang ito, mga kapatid na naunawaan natin. We fully understand that the Lord Jesus rebukes and disciplines each one He loves. And you know, the rebuke and discipline of our Lord Jesus came the moment na siya'y kumatok sa ating mga puso and we open the door of our personality. A knocking that calls our attention to the fact that God desires that we have a closer relationship with Him. We have a very close relationship with the Lord. Only you can say that. Only you can answer that. Maraming pagkakataon, maraming panahon, tinalagpas natin ang mga bagay na ito. We become bitter at people and circumstances God uses. Subalit isa lamang ang hinihiling ng Diyos, that we will continue to open the door of our heart to Him and commune with Him. We will overcome all desire to strike, to rebel against God's will. We will gain this victory. Makakamit natin ang tagumpay nito by spending much time dining with the Lord, eating His flesh and drinking His blood. For our resurrection life is found in His body and blood. Ang ating buhay, our resurrected life, ay matatagpuan natin sa Kanyang katawan at sa Kanyang dugo. Keep this in your heart, brethren, as we overcome the Father and the Son
and guide us into all the truth. Sa lahat ng katotohanan, lalo na sa mga panahon ito, na kung saan this world is bombarded with lies, but the Holy Spirit will guide us into all truth. In Revelation chapter 3, verse 21, this is the promise of God to him who overcomes. Sa Kanya na magtatagumpay, I will give him the right to sit with me on my throne. Just as I overcame and sat down with my Father on his throne. Patuloy na sabihin ko ito sa aking Diyos. And every day, kausapin natin ang aking Diyos sa kaparaanan ng kung saan nagkakaroon tayo ng matibay na pakikipag-isa sa Kanya. Isang sitwasyon that every time we go to the Lord, ang ating puso ay bukas sa Kanya. Our personality is open to the Lord. Aming Diyos, tayo ikaw ang nakakakita, nakakaalam kung sino kami sa iyong harapan. Wala po kaming anumang pwedeng itago sa iyo. Bukas ang aming isipan. Bukas ang aming puso. At nakikita mo rin kung paano kami nasasaktan. Kung paano, O Diyos, na nagkakaroon na rin kami ng kawalan ng pasensya sa mga bagay na ito na aming hinihintay, subalit hanggang ngayon ay hindi pa namin nanawakan. Salamat, Panginoon, dahil ito pala ay kaparaanan ng pag-ibig mo sa amin. Kaparaanan ng pagdidisiplina mo sa bawat isa sa amin. Na hindi ang sitwasyon na aming nararanasan ang mahalaga. Hindi ang mga bagay na ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay ikaw sa aming buhay. Ang mahalaga ang buhay mo. At nais namin, O Diyos, na sa bawat araw at bawat pagkakataon, walang iba na lumago, kundi ang isang buhay na handang sumunod